Ang pag-uusap natin ngayon sa video ito ay yung tungkol sa capacity ng mga battery natin, mga e-bike natin, at kung gaano ang kalayo ang mararating nito. Ang sample ko dito guys ay 15 ampere hours. Ayan, ay nakikita nyo sa taas yung mga sample ng mga battery. Hanggang 4 bar yung full charge niya. Tapos yung 50% na discharge ay yung dalawang kulay orange hanggang sa ma-empty na. Ayan, ano bang kinalaman ng capacity sa distance ng e-bike? Ayan, bali yung capacity kasi guys, kaparehas lang yan ng ng gas na ginagamit ng motorsiklo. Kung sa battery, yung battery capacity, yung pinaka-gas niyan. Ayan, bali ang nasubukan ko na yung 15 ampere hours na life for battery, yung mga 32650 na battery. Ayan, ang pinakamalayo na naabot ko dyan guys ay 29 kilometers. Ayan, namatay na yung e-bike, yan na drain na. Yan, pero hindi pa rin totally drain yun. May power pa rin yun. Kumbaga, kinat off lang ng BMS dahil mayroong BMS yung battery. Yan. Ano bang nangyayari kapag bumababa yung capacity ng battery? Dahil pag full bar yan guys, siyempre apat pa yung bar niya, yung na green. Tapos tatakbo ka ng kung 29 kilometers yung total distance, haatiin natin yan, magiging sabihin na natin 15 kilometers. Kung tatakbo ka ng 15 kilometers, hanggang maabot yan hanggang sa 50% na discharge. Yan, yung dalawang orange. Yan guys. Bali yan yung distance ng ng e-bike na mabibiyahe niya. Ngayon yung e-bike naman guys, ang sample na ginamit ko dyan ay yung 350 watts na hub. 350. Tapos yung controller niya is 500 watts. Yan, in-upgrade ko lang yun sa 500 watts. Ayan guys, pero hindi naman nagkakalayo yung distance na magagamit dyan. Maliban na lang yung sa 1000 watts na hub. Ayan guys, medyo mas malakas kumain ng kuryente yon. Ayan. Kung yung e-bike nyo, 350 to 500 watts, ayan, 29 kilometers. Sure ball yan. Ayan. Tapos, kapag nagamit mo na yung 15 kilometers, ngayon, tapos bibiyahe ka pa hanggang 29, yan, mag-empty na yung battery. Pero hindi ko ina-advise, nire-recommenda guys na ubusin nyo lahat yung capacity ng battery. Yan, sa Life 4, yan, ang recommended na discharge ng battery ay hanggang 80%. Ayan, kung nakikita nyo, yung dalawang orange, 50% pa yan, tapos yung kasunod niya, 1 bar. Hanggang 1 bar lang guys na kailangan na magamit ng capacity. Yan, pag inubos niyan guys, kasi ang capacity ng battery, yun din ang buhay niya. Yan, kapag habang tumatagal ginagamit nyo, nawala yung buhay niya. Pag na-empty yan guys, may nangyayari kasi na mahirap siyang buhayin ulit. Mahirap siyang i-charge ulit, napakatagal. May nangyayaring ganyan, kaya huwag nyo hayaang nade-drain yung mga battery ninyo para tumagal ang buhay nila at sigurado na masusulit ninyo yung battery. Yan, kapag nagbalak nyo gumamit ng e-bike, kailangan yung capacity ng battery na ginagamit nyo, lagi nyo tinatansya yung 50% lang. O kunwari, diba yung 15 ampere hours, 29 kilometers yung total distance niya. Ngayon, ang gagamitin nyo lang yung 15 kilometers, hanggang dun lang kayo. Palaging nandun. Ngayon yung sobra nyo na 10 kilometers,
Kumbaga reserba lang yun. Kapag sakali man may emergency, o may reserba ka na 10 kilometers. Huwag kayong gagamit ng e-bike na palaging drain, palaging inuubos niyo yung battery bago mag-charge. Mali. Hindi magandang ano yan. Hindi ko sinasabing mali yan ha. Hindi magandang ano yan, hindi magandang tawag dito. Hindi magandang practice. Yan. Hindi dapat ganun yung pinapractice. Kailangan yung pinapractice ninyo palaging 50% lang. Ayan, para pag may emergency kayo, hindi kayo mabibitin. Ayan, okay guys, sana may tutunan kayo muli sa video ito. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless po sa inyo.